Good evening to everyone again, and we praise the Lord. God is so good to us, and He's so good all the time. At maraming salamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo magkatipon-tipon, bagamat hindi face-to-face, ito ay virtual dahil sa sitwasyon natin. Ngunit ang isang napakagandang bagay ay hindi tayo mahadlangan na mag-aral ng salita ng Panginoon at mananalangin sa ating Panginoon na hilingin natin ang kanyang biyaya at ang kanyang habag sa atin. Tayo muna po ay manalangin sandali. Panginoon namin na nasa langit at nasa lahat ng dako, nagpapasalamat kami sa inyong proteksyon sa amin, sa inyong pagpapala sa amin, physical, financial, material, at maraming salamat Panginoon sa inyong paggabay sa amin lagi, at patuloy niyo kaming tulungan sa aming pamumuhay para sa inyo at sa aming anumang ginagawa naming paglilingkod sa inyo. Pagpalain ninyo muli ang iyong salita na aming pag-aaralan upang ang mga pangaral ay maging gabay sa amin sa aming Kristiyanong pamumuhay. Panginoon, tulungan niyo kami na lagi kaming manalangin sa inyo upang ikaw ay laging maghatid sa amin ng inyong maraming pagpapala. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Kung meron kayong Biblia dyan, ay buksan ninyo muli ang inyong Biblia sa Acts chapter 10. Acts chapter 10 ang pinag-aralan natin noon, mga isang Huwebes, at itutuloy natin sapagkat bababasa natin ang prayer muli dito sa chapter 10. Ngunit hindi na patungkol kay Cornelius, na pag-aralan na natin yon noon. Ngayon ay prayer and Peter naman. Ang panalangin at ang Apostol Pedro. Dito sa Acts chapter 10, 9 to 15 at iba pang mga talata ang ating tatalakayin ngayong gabi. At ang kasaysayan dito ay si Pedro ay nasa Joppa. Nasa Joppa or Joppe. At doon sa Joppa, binangon mula sa kamatayan si Dorcas. Kung maalala nyo yung pag-aaral natin noon. At nanatili doon sa mga kapatid doon, lalong-lalo na sa isang tao na kanyang tokayo, Simon ang kanyang pangalan. Isang bagay dito ay, bakit nanatili pa siya doon? Hindi pagkatapos ng kanyang pagpapagaling o pagbangon kay Dorcas ay umuwi na doon sa Jerusalem. Ang makikita natin ay merong layunin ng Panginoon, merong ministeryo na inihanda ng Panginoon para sa kanya, sapagkat makikita natin na mula sa Joppa ay kinaon siya ng 3 tao na sugo ni Cornelius na napag-aralan natin noong Huwebes, at pumunta doon sa Cesarea at nangaral doon sa sambahayan at mga kaibigan at maraming mga tao sa bahay ni Cornelio. Kaya mayroong layunin ng Panginoon sa kanyang pagtira doon. Kung i-apply natin sa atin ay merong layunin ng Panginoon kung bakit nandoon tayo sa lugar natin. Merong plano ng Panginoon. At isa ay maging ilaw tayo, maging asin tayo sa lugar na kung saan tayo nakatira. Ang challenge sa atin ngayong gabi ay gayahin natin si Apostol Pedro na mapanalagining apostol. At naging epektibo ang kanyang paglilingkod dahil sa kanyang pananalangin. Merong 3 bahagi ang ating pag-aaral ngayong gabi. Una, sa Tagalog, maganda sa Tagalog, ang kanyang pananalangin. Pangalawa, ang kanyang pangitain. At ang pangatlo ay kanyang paglilingkod. Kaya 3 P. Una, ang kanyang panalangin.
Basahin ko sa inyo ang Acts chapter 10 verse 9. Nang kinabukasan nga, samantalang siya ay patuloy sa kanilang paglalakad, ay nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin ng may oras na ika-6. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay, nagsugo si Cornelio ng 3, sapagkat sabi ng anghel ay, magsugo ka doon sa Jopa at kaunin si Simon na ang kanyang pangalan ay Pedro, Simon Pedro, na apostol, at ipaliliwanag sa iyo ang salita na ikaliligtas mo. Kaya habang naglalakad ang 3, malapit na sa bayan, at sa ika-6 na oras, at sinabi ko noon, kung mababasa natin yung ika-6 na oras plus 6, alas 12. Anong ginawa ni Pedro? Umakyat sa ibabaw ng bahay ni Simon at upang manalangin. Kaya, his prayer, ang kanyang panalangin. Anong lugar? Kaisang bagay dito ay, saang lugar si Apostol Pedro doon sa Jopa? Ay doon sa bahay ni Simon na tinawag na tanner sa verse 6. Anong tanner? Siya po ay businessman na bumibili ng balat ng mga hayop, baka, kambing, tupa, at nililinis yon, binibilad, at ginagawang damit o ginagawang writing material na kung nagawa na yon, ibibinta na niya, at sulatan nila noon, wala pang papel noon, nakatulad ngayon, ang ginagamit nila ay papyrus, material writing, at saka vellum, yung skin, balat ng mga hayop, yun ay matibay. At ilang mga libro sa Biblia ay isinulat at kinopya sa vellum. At kung sinulatan na yung vellum, ay ang tawag ay codex. Kung plural ay codices. Kaya mababasa ninyo na Codex A, Codex B, Codex C, Codex D ng salita ng ating Panginoon. Si Simon po ay Christian businessman who was hospitable. At tumira doon, pinatira niya doon si Simon Peter. Ito ay magandang aral na siya ay mapagpatuloy. Yan ang isang qualification, katangian ng isang mananampalataya. Mapagpatuloy tayo, matulungin tayo, ngunit ngayon ay iba noon at saka ngayon. Mag-ingat tayo sa ating pinapatuloy, lalo kung hindi natin kilala. Kasi baka naman yon ay magnanakaw, kayo mag-ingat tayo. Ngunit alam nyo, merong pagpapala sa mga pamilya na nagpapatuloy ng mga mananampalataya na nangangailangan, lalo na ang mga alagad ng Panginoon. Maalala nyo ba sa Old Testament, si Elisha, pinatuloy siya ng mag-asawa, pagkatapos ay tumira doon at pinagpala ng Panginoon yung mag-asawa. Sila nagkaroon ng anak. At nung namatay yung anak, binangon ni Elisha. Yun ang pagpapala. Kaya isang dakilang pagpapala ang pagpapatuloy ng mga manggagawa sapagkat pagpapalain ka ng Panginoon. At specific na lugar sa kanyang pananalangin, umakyat sa ibabaw ng bahay. Yung rooftop doon. Kasi noon, ang kanilang rooftop ay flat, hindi yung angular na katulad ngayon. Flat yan. At sa rooftop, pwedeng matulog, pwedeng magpahinga, pwedeng mag-fellowship, at pwedeng manalangin. At doon nanalangin si Apostol Pedro. At anong oras? Sa ang kanyang pananalangin, sinabi dito sa verse 9, 6 hour. Ibig sabihin, alas 12 ng tanghali, nung siya'y nagugutom, umakyat doon at manalangin. Dito maobserbahan natin, mga kapatid, na ang pananalangin ay napakahalaga.
prioridad niya. Nagugutom siya, hindi siya pumunta doon sa kitchen ni Simon at nanghingi ng pagkain. Umakyat doon at siya'y nanalangin kahit na nagugutom siya. Habang siguro naghihintay ng tawag na sila'y mananghalian. Kaya siya ay halimbawa sa atin na patungkol sa katotohanan ng pananalangin. Siya ay mag-isa lamang doon na umakyat, walang kasama, at siya ay nanalangin. Sa ating pananalangin, marahil mag-isa tayo, may kasama tayo, pamilya, o dito sa church. Ngunit ang pananalangin ay napakagandang paraan upang tayo ay gabayan ng ating Panginoon. At alas 12, yung kanyang time ng pananalangin. Well, nabanggit ko noon na prayer is limitless, timeless. Walang oras, sapagkat ang trono ng Panginoon ay hindi katulad ng mga opisina ngayon na merong time off, okay? May off hours, merong open, meron din pagsarado ng mga opisina ngayon. Ngunit ang opisina ng Panginoon sa pananalangin, wika nga, ay walang oras. Anytime we can go to God. Morning, 12 o'clock, afternoon, evening, midnight, early morning, ay pwede tayong dumako doon na manalangin. Pwedeng mahaba-haba ng panalangin, pwede rin maigsi na tinatawag ko na breath prayer or quick prayer. At pinakikinggan ng Panginoon ang ating dalangin. Pangalawa sa ating pag-aaral ay ang kanyang pangitain. Nung nandun siya sa itaas, sa ibabaw ng bahay ni Simon, ay nung nananalangin, ay meron siyang pangitain. Meron siyang pangitain. At anong pangitain dito sa 10 to 15 ay nagbukas ang langit. Nung nagbukas ang langit ay merong mensahe na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Ito ang pangitain. Sinabi ko noon, ang panaginip ay ginagamit ng Panginoon upang ihayag ang kanyang kalooban sa mga natutulog. Ngunit ang pangitain, kung ikaw ay gising, maaring araw o maaring ding gabi. Ang tanong ay, maari bang magtiwala tayo ngayon? Maghintay tayo ng panaginip at pangitain upang ihayag ng Panginoon ang kanyang mensahe, ang kanyang kalooban sa atin? Hindi na po. No more vision and no more dreams. Noon lamang Bible times yan. Ngayon, nasa atin ang salita ng Panginoon. Kaya basahin natin ang kanyang salita, pakinggan natin kung itinuturo at pinangangaral, at gawin natin ang mababasa natin sa salita ng Panginoon, sapagkat nasa Biblia na lahat ang katotohanan na gustong malaman natin. Kaya wala ng dreams and visions na hinihintay natin upang dalhin ng Panginoon ang kanyang plano sa ating buhay. Isang bagay pa doon sa pangitain, hindi lamang ang langit ay nagbukas, pagkatapos makita natin na merong sisidlan na nagmula sa langit. Tatlong beses mo ba? At sa huli, sapagkat ni-reject ni Peter, ang offer ng Panginoon ay umakyat na sa langit yung sisidlan na ang laman ay clean animals, wild animals, unclean creeping things, clean creeping things, clean fowls, at saka unclean fowls. Ibig sabihin, nagsama-sama doon sa isang sisidlan, napakaraming mga pwedeng kainin, ngunit merong marumi at merong malinis. At ang utos ng Panginoon sa kanya ay, Peter, kumuha ka, pumatay ka, lutuin mo, at kumain ka. Yun ang sabi ng Panginoon sa kanya. Ang Panginoon ang kanyang kausap doon sa vision. Sa verse 14, alam niyo ang sabi ni Peter sa verse 14, nung inoffer ng Panginoon ang mga iba't ibang mga hayop, clean and unclean, datapot sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon,
sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Parang nirebuke niya ang Panginoon. Bakit, Panginoon? Nagbibigay ka sa akin ng marumi at kasama yung malinis. Dahil magkakasama sila lahat, yung mga malinis, naging marumi na rin. At sabi niya, Panginoon, hindi ako kumakain yan mula noon. Ang ibig sabihin, mga kapatid, si Peter ay talagang sumusunod na kumpleto sa utos ni Moses na nandoon sa Leviticus, sa Exodus, Deuteronomy at iba pang mga libro sa Old Testament patungkol sa pagkain, lalong-lalo na sa Leviticus. Nandoon, Leviticus chapter 11 kung inyong gustong basahin. Ano ang makaing hayop? Ang divided hoof. May hati ang kuko sa paa at yung chewing dakad. Nagngunguya kung siya ay nagpapahinga, yung hayop ay ngumunguya. Yon. At merong spiritual na application nun. Yung paghihiwalay ng kuko, hiwalay sama-sama. Yung ngumunguya ay ibig sabihin, pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon. At yung fowls na malinis ay yung mga kumakain lamang ng trigo, ganon, katulad ng kalapati, ng pugo, at iba pa. Yun lang ang kinakain ng mga Hudyo. Lahat na marumi, hindi naman talaga poisonous mga yon. Ngunit, tinutukoy na marumi. Ngunit mayroong spiritual na application nun. Pangatlo yun sa pangitain niya, nakita natin ang langit ay bumuka, tapos merong vessel, sisidlan, na bumaba sa kanya, nag-offer ang Panginoon na kumuha, pumatay, pagkatapos lutuin niya, pagkatapos kumain siya kasi nagugutom, na inayawan niya. Kasi sumusunod sa utos ni Moses. Ngunit ang pangatlo ay paliwanag ng Panginoon sa kanya. Nagpaliwanag. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Ang nilinis ng Panginoon, huwag mong sabihing marumi. At ito ay galing sa Panginoon at lahat na sasabihin at gagawin ng Panginoon, tama. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? The law of the dietary laws ended. Nagtapos na ang kautusan patungkol sa pagkain. Noon, sinusunod ng Hudyo yan. Sila'y napaparusahan. Kung kumakain sila ng unclean animals, unclean fowls, unclean creeping things. Ngunit pagdating dito sa New Testament, ay nagtapos na yan. Kaya ibig sabihin, you can eat anything that is considered food as long as it is good for your body. Kung masama sa katawan mo, wag. Ngunit kung okay lang, kumain ka. Kaya pwede kang kumain ng karne ng baboy na bawal sa mga Hudyo. Kung gusto mo karne ng aso, kaya nga lang bawal. Pero kung pupunta ka sa Cambodia, lalo na sa Vietnam, ang mga Vietnamese, mga Cambodians, nag-aalaga ng aso para sa restaurant, para business yun. Sa Pilipinas, may batas na huwag. At pwede mo kang kumain ng ibang karne kung sa Batanes pa ay maraming kabayo doon. Kabayo. Karne ng kabayo. Masarap din yun. Nakatikim na ako. Ang iba kumakain ng snake. Di ba? Ahas. Pinupulot. Kinakain nila yan. Pwede na yun. Ngayon. Sapagkat natapos na ang kautusan patungkol sa dietary laws. Okay. Ngunit mayroong spiritual na application ito, mga kapatid. Ang spiritual na application ito ay ang unclean animals na inoffer kay Peter ay mga hintil. Kasi tinatawag ang mga hintil na unclean, common people. Ano ang nilalarawan niyong clean? Ang mga Hudyo. Kaya sa mga Hudyo, all Gentiles, even the Samaritans, were unclean. Sila lamang ang clean. Kasi ito, ang larawan, itong clean at saka unclean.
Ngunit mapapansin natin, they are all in one vessel doon sa pangitain ni Peter. Ibig sabihin, lahat na tunay na sumasampalataya sa Panginoong Hesus, Hudyo o Hintil, ay meron silang pagkakaisa sa katawan ng ating Panginoon. Kaya ang application nito ay tayo man ay Filipino, tayo ay Koreano, tayo ay Cambodian, Vietnamese, Chinese, kung tayo ay mananampalataya sa Panginoon, meron tayong pagkakaisa. Huwag hiwa-hiwalay. Meron tayong pagkakaisa sa iisang katawan ng iisang Diyos at Panginoon natin. Kaya tuloy po natin, mayroong kaunting technical problem. Ang sinasabi ko kanina ay sa ating pangangaral ng salita ng Panginoon ay sa lahat. Sa children, young people, adults, seniors, at lahat. Kung maalala natin, may preaching si Pastor Joseph noon na pinangaral niya ang sinabi ni Apostol Pablo sa Romans 1:14-16 na I am a debtor to all. I am eager to preach the gospel to all. And I am not ashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya, yon ang gagawin natin sa lahat. Ang pangatlo, at ito ng panghuli, ang kanyang paglilingkod. Paglilingkod ng Apostol Pedro. Verses 34-48. Medyo mahaba yon. Ngunit ang kasaysayan dito, dumating ang tatlo na sugo ni Cornelio, nakaunin siya. Of course, natulog sila doon, kumain sila doon, kinabukasan, ay pumunta na sila sa Caesarea. At si Peter ay nagdala ng 6 na Hudyo na kasama niya. Kaya, 7 sila, plus yung 3, 10 sila, na dumapo doon sa Caesarea. Kaya that is his going. Ang kanyang paglilingkod. Pumunta roon. Okay? Pumunta roon. At isang bagay dito ay, in verse 34, ay nung nandun sa Samaria, Caesarea, ano ang kanyang ginawa? Sa verse 34, nung dumating doon, at binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. So he's preaching sa household ni Cornelius, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang sambahayan, mga sundalo, at sa verse 27, many gathered at nag-preach si Apostol Pedro sa kanila. At makita rin natin isang bagay pa ay effectiveness of his ministry. Sa kanyang pangangaral, alam nyo, nag-preach siya patungkol sa Panginoong Jesucristo at dapat siya ang sampalatayanan, tanggapin na tagapagligtas. Panginoon, siya ang Diyos ng buhay. Sumampalataya ang mga tao. Si Cornelius sumampalataya. Kanyang sambahayan, kanyang mga kaibigan, at marami pang mga tao doon. At sila ay tumanggap ng banal na Espiritu dito sa verse 44. Nagpapatunay na sila ay tunay na mananampalataya. Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nangakikinig ng salita. Kaya ang banal na Espiritu ay dumako sa kanila. That is the indwelling of the Holy Spirit upon all the believers. Isang bagay dito ay sa verse 46, nung sila'y naligtas, ano ang sumunod? Verse 46, they were all baptized. They were all baptized. Kaya sila ay naging membro, masasabi natin, sa church planting doon sa Caesarea. Nagkaroon ng iglesia doon, iglesia na binubuo ng mga hintil. Ito na yung larawan, simbolo ng pangitain ni Peter. Mayroong iglesia doon na mga hintil ang mga membro dahil sa pagpunta ni Peter doon na pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Sa ating pagtatapos ay isang bagay, realize the importance of prayer like Peter who prayed. Dapat kilalanin natin ang importansya ng pananalangin. Umakyat sa taas, sa bubong, at nanalangin sa Panginoon. Prioridad at importante yon
sa buhay at paglilingkod sa Panginoon. Isa pang bagay dito ay always be ready to serve like Peter. Siya ay umalis, handa, pumunta sa mga hintil, sapagkat nangangailangan sila ng mensahe ng kaligtasan upang sila ay maligtas. Hindi paraan ang mabuting gawa, kundi ang ebanghelyo ng Panginoon ang siyang tunay na makapagliligtas sa pananampalataya ng mga tao. Merong kasabihan patungkol sa pastor, a pastor is ready to pray, to preach, and to pass away. Ganda yun, ano? A pastor is ready to pray, to preach, and to pass away. Ngunit ito pwedeng applicable sa ating lahat. We must be ready to pray, ready to share the Word of God, and ready also to pass away. As we share the Word of God, God will save souls. Isang makikita natin katotohanan, kung tayo nangangaral, pinabahagi natin ng salita ng Panginoon, nagbibigay ng babasahin, ay ang Panginoon magliligtas. Kung hindi natin gagawin ang ating tungkulin, ay ang Panginoon ay hindi magliligtas ng tao sapagkat siya nagliligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Excuse me, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat muli sa inyong salita na aming pinag-aralan. Maraming salamat sa mga prinsipyo na nakita namin na si Peter ay nanalangin. Ito ay prioridad sa kanyang buhay at kanyang paglilingkod. At ipinanalangin niya ang kanyang gawain, sagot ng pananalangin at sagot ng pangangaral ng iyong ebanghelyo. Tulungan niyo rin kami, Panginoon, sa aming kapanahunan na patuloy na manalangin at patuloy din na ibahagi ang inyong salita sa lahat upang sila rin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan na katulad namin. O Panginoon, pagpalain niyo ang inyong salita at tulungan niyo kaming lahat. Ang mga may sakit muli, dinadalangin namin na iunat ninyo ang inyong mahabaging kamay sa kanila at sila ay gagaling. Sapat ang iyong biyaya at habag sa kanila at sa aming lahat din, Panginoon. Ito ang aming pasasalamat at panalangin sa matamis ng pangalan ni Jesus. Amen.